Siguradong sulit ang araw mo dito sa GMA. Simula ng araw sa napapanahong balita at talakayan sa unang hirit. At mauna sa maiinit na issue, patas at komprehensibong pagbabalita sa buong maghapon hatid ng 24 oras. Unang hirit at 24 oras, programang maaasahan at mapagkakatiwalaan. Tanging hangad ay serbisyong totoo, tulad ng Petron Gasol. Ang sigurista, Petron Gasolista. Babalik po ang unang hirit. Narito na mga balitang dapat niyong malaman sa ating top hirit. Tumataas na po ang bilang ng mga isinusugod na pasyenteng naputukan sa ilang ospital. 3 araw bago ang bagong taon. Sa East Avenue Medical Center, umabot na sa 24 ang bilang ng pasyenteng dinala kagabi. Sa ngayon, ang EAMC nga raw ang may pinakamaraming kaso ng firecracker-related injuries sa Metro Manila. Karamihan sa mga isinusugod, alam daw na ipinagbabawal ang ilang paputok, pero hindi raw talaga mapigilan ang sarili. Ang isang asa kanila naputukan ng 5 stars sa kamay, habang isang 3 taong gulang na bata naman ang nawisikan ng spark ng luces sa kanang mata. Kahapon naman idinaan sa isang mini-concert ng DOH ang kanilang paglulunsad ng kampanyang APIR o Aksyon Paputok Injury Reduction. At kasabay nito inilunsad din nilang APIR CD na sinasabing pinakaligtas na paputok. Ito raw ay pinapatugtog lang para lumikha ng ingay na akala mo'y mga paputok. Kaya para sa ating special coverage sa pagpasok ng bagong taon sa lubong 2012, makibalita na tayo sa mga pangunahing ospital dito sa Metro Manila. Si Katrina Son nasa Jose Reyes Memorial Medical Center, habang si Oscar Oida nasa East Avenue Medical Center. Ang mga paghahanda naman sa Philippine Orthopedic Center, ihatid sa atin ni Jay Sabale. Unahin na natin ang sitwasyon sa Jose Reyes Memorial Medical Center, ang pangunahing takbuhan po ng mga mapuputukan sa lungsod ng Maynila. Nandoon ngayon si Katrina Son. Katrina. Rhea, muling nadagdagan ang bilang ng mga nabiktima ng paputok dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Dito sa emergency complex ng Jose Reyes Memorial Medical Center, nakalagay ang talaan ng mga nabiktima ng mga paputok at ligaw na bala mula taong 2006 hanggang sa kasalukuyan. Isa ang naidagdag sa talaan kagabi ng alas 8. Nakilala ang biktima na si Sulaiman Ibrahim, 7 taong gulang at nagtamo ng blast injury sa may mukha at kamay. Batay sa latest update ng naturang talaan, umabot na sa 21 ang bilang ng mga biktima. Kabilang na dito ang biktima ng gunshot wound o stray bullet, Piccolo at Goodbye Philippines. At Rhea, inaasahan nga na habang papalapit ang bagong taon ay mas marami pa ang maisusugod na mga biktima dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Rhea? Maraming salamat, Katrina Son. Para naman sa Quezon City, ang East Avenue Medical Center ang pangunahing puntahan ng mga napuputukan. At sa katunayan, dumarami na po ang mga itinatakbo doon. Kasama natin sa ospital na yan si Oscar Oida. Oscar. Yes, Rhea, nabanggit nyo nga kanina dyan na umabot na sa 24 yung listahan ng mga napuputukan na naidala dito sa East Avenue Medical Center. Well, nadagdagan pa yan, Rhea. Sa katunayan kayo ng pasado alaw ng madaling araw, dinala dito ang 19 anyos na si Jessie Noog matapos siyang maputukan ng Piccolo sa kanyang kamay. Ayon kay Noog, hindi rin niya sukat akalain na sasabog pang naturang Piccolo ng damputin niya pagkat hindi naman daw siya nakakita ng anumang usok na nanggagaling dito. Kaya ganoon na lamang gulat niya nang hindi pa nagtatagal sa kanyang kamay ay bigla daw itong pumutok. Ayon kay Noog, hindi na daw siya papaputok sa darating na bagong taon. Sa halip ay makikiparty na lang daw siya. Bukod kay Noog, Rhea, ay may iba pang 5 na nadala dito kahapon dito sa East Avenue Medical Center matapos ng mabiktima ng paputok. Kabilang na dyan ang 30 gulang na batang lalaki na tinamaan ng lusi sa mata at ang 7 taong gulang na batang lalaki na tinamaan naman ng 5-star. Meron din 32 anyos na lalaki na nabiktima ng Piccolo. Karamihan sa kanila, Rhea, na nadala dito ay nabiktima ng Piccolo, Triangulo, luces o kaya 5-star. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida. Makibalita naman tayo sa mga paghahanda sa Philippine Orthopedic Center para sa mga mapuputukan sa bagong taon at nakatutok ngayon doon si Jay Sabale. Jay. Rhea, nakasanayan ng araw dito sa Philippine Orthopedic Center ang pagiging handa sa mga mapuputukan, lalo't ilang araw na lang ang nalalabi bago magbagong taon.
Ipinakita nila sa akin ang ilan sa kanilang mga gamit na nakahanda para sa mga mapuputukan tulad ng mga gamit pangkarpentero tulad ng vice grip, power drill at old hand drill. Nakahanda na rin ang kanilang panglagari ng buto. Nakahanda na rin ang mga antibiotics, hatching materials at iba pa. May 20 stretchers na rin ang nakaabang. Sa oras naman ng salubong ng New Year, full force raw ang kanilang medical staff. Mayroong 3 doktor na hand specialists, 8 trauma doctors at 7 nurses sa emergency room. May mga backup staff din sila na natutulog sa hospital dorm na on-call. Rhea? Maraming salamat, Jay Sabale. Mas pinagti ng otoridad ang kampanya kontra iligal na paputok. Kahapon po ni-raid nila ang isang pagawa ng mga iligal na paputok sa Balagtas, Bulacan. Yan ay base sa impormasyon na kuha ng mga pulis mula sa isang concerned citizen. Nasabad din ng mga otoridad sa raid ang malalakas na uri ng iligal na paputok gaya ng giant bawang, super lolo, plapla at iba pa. Meron din nakitang tinatayang 30 kilo ng pulbura at naabutan pa ng mga otoridad ang pagre-repack ng mga ipinagbabawal na paputok. Nakatakas ang may-ari ng bahay na nakilalang si Antonio Celestino Jr. matapos umanong matunugan ng raid. Pero ikinulong ang ina ng suspect na aminado sa iligal na gawain ng anak. At para hindi na mapakinabangan pa ang mga paputok, agad binuhusan ng tubig ang mga nakumpiska. Panawagan naman ng DOH, makiisa tayo sa paghuli sa mga nagbebenta at gumagawa ng iligal na paputok sa tulong ng mga opisyal ng barangay. At saka nakita natin dun sa tala, Piccolo pa rin, no? Ang number 1 na alam ng lahat na bawal. Pero kasi tinitinda yan sa tindahan, mga sari-sari store. Tapos Easy napakamura. Kung hindi ako nagkakamali, last year parang 5 pesos yata isang bawal. Yan yung pinikis-kis. Oo, parang posporo. At saka ang non-sinister kasi nung dating niya eh. Oo. Kasi Kala hindi mo mo na wala kailangan sindihan gano'n. Tapos may meat siya. Di ba kasi ito mukhang bomba pag kunwari sa mga cartoons. Di ba? Yung ikikis-kis mo na tapon mo kaya feeling mo okay siyang Okay lang. gawin eh. Pero Pag dumikit sa kamay mo yun, Yun pati ang kamay mo, wala problema. na. Oo. Pero dapat paalalahanan rin na yung mga nabibiktima ng paputok. Pag naputokan kayo, punta kayo agad sa ospital. Kasi kahapon, meron kami nakita mga bata, 3 days na mula nang naputokan siya. Tapos naghintay sila. Actually, hindi niya agad sinabi. Kasi parang maliit na sugat lang, natakot siya. Pero by the time dumating siya sa ospital, talagang infected na talaga siya. So, punta kayo kaagad. Kahit gaano pa kaliit yan, no? At ang galing nung nagsumbong. So, kung tayo, may nakita tayo, or alam natin hindi ko panipaniw, ay, yung naghihinala tayo, isumbong na natin kasi baka meron din talaga iligal na paggawa ng paputok. Especially mga residential areas na hindi naman dapat talaga naggagawa ng paputok doon. At dahil po long weekend simula bukas, narito naman ang isang mahalagang abiso mula sa MMDA. Simula mamayang 1:00 ng hapon, lifted na po ang number coding sa Metro Manila, maliban, as usual, sa Makati at Las Piñas. Ayon sa MMDA, ang maagang pagsuspinde sa number coding scheme ay para makapagbigay ng ginhawa sa mga magsisiuwi ang motorista sa mga probinsya para sa bagong taon. Bukas naman, December 30 Rizal Day, suspendido ang number coding sa buong Metro Manila, kabilang na ang Makati at Las Piñas. Babalik po ang number coding sa January 2, araw ng Lunes. Samantala, inaasahang dadagsa na naman sa mga palengke at grocery ang mga kababayan natin para sa kanilang mga ihahanda sa Medianoche. Ayon sa Philippine Association of Supermarkets, hindi pa raw nagmamahal ang presyo ng Medianoche items. Pero sa mga mas maliliit na grocery, may bahagya ng pagtaas sa presyo. Ilan sa mga produktong nagmahalang spaghetti, noodles, queso de bola, mayonnaise, at mga sangkap sa paggawa ng salad. Muli naman nagbabala ang DTI sa mga nagtitindang magtataas ng sobra-sobra ngayong bagong taon at may karampatang kasong ipapataw laban sa kanila. Bukod sa mga Medianoche items, mabili na rin ang mga prutas na bilog. Nagmahal na ng bahagya ang presyo ng ilang imported fruits tulad ng mansanas at ubas, pero ang ilang local fruits tulad ng lansones at bayabas hindi pa nagbabago ng presyo. Samantala, dineklara naman ang state of calamity sa bayan ng Kapalong Davao del Norte dahil sa malawakang pagbaha doon. Naging pahirapan ang pagtawid ng mga residente dahil sa matinding pagbaha sa kanilang lugar. Bukod sa Kapalong, binaha rin sa bayan ng Carmen dahil na rin sa pag-apaw ng Libuganon River. Hindi rin nakaligtas sa matinding baha ang Cabaca, North Cotabato matapos sa matinding ulan. Sa Visayas naman, nalubog din ang ilang lalawigan doon. Sa Bacolod City, Negros Occidental, rumagasa ang baha at mabilis na nalubog ang maraming bahay. Bumigay naman ng riprap ng isang subdivision sa Minglanilla, Cebu. Habang sa Mandaue City naman, na-recover na ang bangkay ng isang 6 na taong gulang na batang lalaki na hinihinalang nalunod sa Butuanon River. Pinag-iisipan naman kung magdadeklara ng state of calamity sa Valencia City, Bukidnon.
Unti-unti na kasing bumabangon sa pagbaha ang mga residente doon at puspusan ang pag-aayos nila sa mga nasirang bahay at kagamitan dahil sa baha. Iba na talaga panahon ngayon, no? Walang bagyo, pero baha. This time of the year, Yes, pinapakalakas yung mga ulan. So yung mga expectations natin sa mga, kasi minsan nagpaplano ka ng ahead of time na ito yung gagawin mo for the season, it's changing already. So nakikita na natin na September, October, November, hanggang December, inuulan pa rin ng ganito. And of course, we're hoping na mag-heed na rin sila dun sa warning ng mga tao pag sinasabihan sila ng lumikas na. Minsan yun yung nagiging problema na parang you have to experience it first bago ka sumunod sa mga babala. Sabi nga nila ng local government, dapat daw talagang forced evacuation na. Doon sa mga naninindigan pa rin talagang magstay sa bahay, talagang hilahin na talaga. And if not, kasi kung may nangyari sa kanila, hindi na cargo ng gobyerno yun. Diba? Waiver. Waiver. Ayun yung waiver. Pero kung ayaw nila umalis sana yung mga bata. Bahala ka. Oo. Kung sana kung ayaw nila umalis, yung mga bata man lang, hayaan nila Usually si sumama. tatay ang iniiwan dyan eh. Basta may isa na iiwan sa bahay para magbantay. I wonder why. I think it's time to watch Inconvenient Truth again. Tatay, ikaw munang mamatay, tatay, ha? Kasadahan naman natin ang mga maaksyong balita sa umaga ito sa ating Ronda Reports.